Ito po yung mga sinasabi ko sa inyo mga kasimangisda na mga fishing boat na nakarya din sa aming malapit. So, ito nga po kung bakit ito yung part 2 ng ating bakit hindi nauubos ang isda dito sa Papua New Guinea. Kita nyo naman, nakarya silang tatlo dito malapit sa amin. Yan, kawan ang inaryahan nila, kami silong. So, talagang napakarami po ng isda. First day namin dito sa area, ang dami na nakarya dito. Meron pa doon sa kabila, tingnan natin. Ito po yung isa, tapos na po siya kanina. Nakarya din to kanina mga kasimangis. So napakarami po talagang isda dito sa area. Ito party line po ito, hindi po namin to kasamahan. Kaya sinasabi ko sa inyo, doon sa mga bashers, haters natin na illegal daw kami. Ay nako po, manood kayo sa aking video, puro kayo mga illegal. Ito po, lalo na sa foreign, hindi nila naintindihan, hindi nila napapanood yung aking ibang video, kaya nakakapagsalita siya na gano'n. Pero sige po, accepted po yun, pero hindi kami illegal. More than 50 years na kami dito mga kasimangis na. More than 50 years na kami nag-ooperate dito. Very legal. Thank you po. Ayan mga kasimangis na, ginagamitan siya na ng double pulley. Mabigat po talaga mga kasimangis na. So kapag ginamitan po ng ganitong double pulley, nangangahulugan po ito nasa 200 tons pataas po ito mga kasimangis na. 200 tons. Imagine ganong karami po yung 200 tons. Ilang probinsya na po mapapakain natin doon mga kasimangis na, sa dami po ng isda na ito. So tingnan po natin, medyo talagang dapat maingat sa ganito dahil napakabigat po niyan. Doble na yung lubid na ginagamit yan, dalawang lubid na yan, malalaki na yan. Dalawa na po ang bumibira dyan, kaya talagang hirap siya. So ang kailangan humuli dyan, yan pulley na yan, yung pulley na yan, yan po pang malakasan, pang mabigatan po natin yan. Nasa 200 tons pataas po, hanggang 300 tons siguro, kaya nito. Napakalakas po nito mga kasimangis. Kita nyo yan, ayan. Ganyan po ang proseso mga kasimangis. Thank you Lord for the blessings. Ito po yung silong natin, part 2 ha. Ito yung part 2 natin doon sa kanina. So para hindi po masyadong mahaba ang video, kinakat po natin para mas maganda. May mapanood kayo ng kasunod po doon sa una natin video. Maraming salamat, good morning. Antabayanan po natin ito para malaman natin kung gaano karami talaga mahuhuli ng inyong kasimangis by Cap Nilo po. Simangis by Cap Nilo, ganun din po sa aking YouTube channel. Simangis_Cap Nilo, all capital letters. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Ayan po, tuloy-tuloy lamang po mga kasimangis. Thank you sa ating mga 104,000 followers na. 104,000 followers bago po ako lumawon. So sana tuloy-tuloy po ang pagdami nito. Watch lang po, don't skip the ads po para mas maganda, mas maganda. Ayan mga kasimangis na tayo nga po ay nagtuloy na sa ating pagsasalok dahil napakarami po ng ating sasalukin. Ito nga po ay mahigit 300 tons. 300 tons, imagine ganong kadami yung 300 tons mga kasimangis na. Ilang oras na nagsalok yan, nakailang oras na po tayo dyan sa sasalok mga kasimangis na. Tuloy-tuloy lamang po talaga. So nakita nyo kanina yung mga double pulley na ginagamit, tsaka doble-dobleng lubid po. Yun po ang sinyalis na napakarami po ng isda. Ito nga po, inabot po ito ng mahigit 300 tonelada. Imagine, 2 oras yata ho kami nagsalok dyan. Talaga naman yan, mga buhay-buhay pa ang mga isda ho. Talagang itinapos ko na lang yung video dyan para nang sa ganon ay hindi yung masyadong mahaba. Yan, may malasugi pa nga dyan. Ang kasama kanina sa sa sobrang ilap po ng isda. Buti na lang sa silong siya nahuli. Kung kawan po yun, mahirap hulihin. Kasi tatakbo ang isda, madaling araw ho inaryahan yan. Mga kasimangis na, madaling araw ho, pag silong ang aaryahan ninyo, mga alas 4:30, alas 5 ng umaga, at madilim pa, saka ho aarya ang ating mga barko. Dahil medyo mga tulog pa ang isda, hindi pa masyadong malikot, at doon pa yung nanginginain sa ilalim ng ating barko. Kaya yung tulad ng mga nakaraan ng video, yung mga silong natin inaabot mga 255 tons, 200 tons. Ngayon for the history namin, dito nasa 335 tons. 335 tons po ang ating sinasalok ngayon mga kasimangis na. Tingnan ninyo, tuloy-tuloy ho yan. Kailangan na nating ikat yan dahil sobrang haba ho ng ating video. Pinapastak ko na lang para hindi naman ho kayo masyadong manip na pare-pareho yung nakikita ninyo. Pero imagine ninyo ganong kadami at
ilang salok yung 335 tas mga kasimangis na. Ayan. Pagka po ganyan, malalim na isda, hindi ho masalok lahat dahil sa lalim, kailangan birahin muna ulit yan. Ayan, tuloy-tuloy lang ho ang salok natin. Talaga nakakaaliw ho manood pagkagayan at lalong nakikita ninyo na kikita ang ating mga kasimanging isda pagka ganyan nung kadami. Thank you Lord dahil kahapon ho umalis kami ng mga anong oras kami? After lunch, so umalis na kami, alas 4, mga alas 3 siguro kahapon, umalis na kami ng port, and then pagdating namin dyan ng mga alas 9 ng gabi, pumara na ho kami diyan sa area. Pagdating ko sa area niya, kina madaling araw, may silong agad kami, may grasya ka agad. Kaya ho ayan, napakaswerte ho talaga namin. At nabiyayaan kami. Hindi namin na-expect na masisilungan kami pagdating doon sa area. Dahil wala naman ho kaming prospect na alam. So pumara ho kami doon sa mga naka-area kasi wala din naman magandang balita kahapon. So yung pagpara ho namin, nasilungan nga ho kami ng ganyang kadaming isda. Talaga naman, talagang pagsuswertihin ho kayo, darating talaga ho ang grasya. Kahit hindi nyo hanapin, dumarating ho talaga. Kaya napakalaking pasalamat ho namin talaga kay Lord. At kami ay unang araw pa lang may 355 tons na agad na huli. Halos kalahati na agad ng laman ng ng barko. Mga kasimangis na. So, puno na agad yung lutuan namin. Kasi ang laman namin, almost 900. So, kung tutusin doon, nasa 1/3 na kami. 1/3 na talaga, 1/3 na agad ng laman ng barko. So, sana po pagtuloy-tuloy, para na sa ganon, mas mabilis po kami puno at nang sa ganon, online ulit tayo mga kasimangis na makapanood ulit kayo ng ating mga bagong video. So ito po, ganito po, tuloy-tuloy ang salok natin. Ayan, kita ninyo mga puno yung mga salok. Mga 3 to 4 tons so ang laman yan. Halo rin ng gulyasan, yellowfin tsaka tuna. Pero majority po nito mga kasimangis na ay gulyasan. Pagka ganyan, mabigat ho talaga yan ang gulyasan. Dahil pag nabangga lang yung gulyasan sa lambat, namamatay ka agad. Unlike ko sa yellowfin tsaka sa tuna, hindi basta-basta ho namamatay dahil sa mas malakas sila. Unlike sa gulyasan, konting bangga lang ho sa lambat, namamatay ka agad. Kaya bumibigat ho yung ating lambat. Yung madaming patay. May nagtatanong ho, bakit ilan lang yung buhay? Siyempre, siksikan nyo niya, imagine nyo, ilang daan tonelada yan. Ilalagay nyo sa bag na ganyang sa bag portion na gano'n. Siyempre, mamamatay ho yan. Mga kasimangis na, bakit daw sinasalok namin ay patay? Siyempre, kailan nasa ilalim ho, yun di siyempre, patay. So, si Mangis na by Kapnilo lang po. Panoorin nyo lahat aking mga video. Maraming salamat. 105,000 followers. Thank you!